May glutinous, ay pala. Yan. Isa lang po ate. Ano pa? Ilan? Yun lang po. Isa lang. Magkano po yan ay? 40. 40 pala ha. Ayan. Tsaka po meron po kayong red na asukal. Yung pulang-pula po. Ganito ba? Yun na po ba yung pinakapula? Ganito pa. Opo, yung pinakapulang-pula po. Magkano po? Bali, 85 lahat. 85. Sige po. Ay, pwede Ilang kilo na po yan? Kalahati. Sige po. Thank you po. Tuloy ko yan. Ilan? Dalawa po, 30. Matayo rin. Apa. Yung sabaw po, kukunin ko po. Ito. Halika. Mag-usap ko yung dalawa. So, para sa ating ingredients, meron tayo ditong gata. Next is glutinous rice flour. Next is red sugar, pero hinaluan ko siya ng wash sugar. And then lastly is yung peanut. Any type of peanut pwede nyo namang gamitin. And ayan lahat ng mga ingredients na gagamitin natin. So, for our first step, meron ako ditong pangalawang pika. Tapos, ito na rin yung ginamit ko para tunawin yung asukal. And make sure lang na tunaw na talaga yung asukal nyo. Tapos, pwede nyo na siyang iset aside. So, next step na tayo. Anyway, sa step na to, pwedeng tunawin nyo muna bago buksan yung apoy ng kalan nyo. Or pwede rin naman na katulad ng ginawa ko na nakabukas na yung apoy tapos ilagay yung gata. So, pinainit ko muna yung gata bago ko ilagay yung glutinous rice flour. And ayan na nga, nilagay ko na yung glutinous rice flour. And dito na rin yung part na puro halo na yung gagawin natin. Ang pinaka-complicated lang dito is may mga part na magbubuo-buo, pero once naman na naluto na siya is unti-unti na siyang nawawala. So ayan, puro halo lang talaga. Okay? Then after some mixing, pwede na rin natin ilagay yung tinunaw natin na asukal kanina. And again, haluin lang natin yan hanggang sa mag-incorporate yung asukal tsaka yung mixture natin ng glutinous rice flour at yung gata. And kung napansin nyo kanina is malabnaw yung mixture, pwede nyo naman dagdagan pa ng asukal kapag nakukulangan pa kayo sa kulay. Parang yung katulad dito sa video, dinagdagan ko siya ng asukal. Tapos, pwede rin kayo magtunaw pa ng glutinous rice flour kahit sa tubig na lang para idagdag din dito sa mixture. If gusto nyo ng mas sticky or mas may konting bigat, so, ayun, yun yung pwede nyo gawin. Next naman is, pwede nyo nang lagyan dito ng mani para may texture pa din kapag kinain nyo, yung may makakain kayo, ganun. Again, huwag titigilan yung paghahalo para maiwasan yung masunog sa ilalim. Ang pangit naman ng lasa kapag ganun, 'di ba?
Kaya ayun, continue mixing lang hanggang sa makuha nyo yung tamang consistency na gusto nyo. At ayan na nga ang final product. Pero, syempre may pa-toppings ulit tayo na peanut dyan. Para medyo maganda naman tignan. And ayan na nga, tapos na ang ating kalamay hati. Sobrang dali lang, di ba? Kaya naman, don't forget to like, share, and subscribe if you like this video. Also, follow me on my social media accounts. Bye!